Okay mga ka-team, Team Danose Auto Repair Shop. Ayan, magbibigay na naman tayo ng bagong DIY tips para sa ating Nissan Almera. Ngayon, ang topic natin mga ka-team, ang pinaka-topic natin ngayon, kung paano mag-check ng Almera bago umalis ng sasakyan. Ay, bago paandarin or bago umalis sa bahay. Kailangan muna natin ma-check yung mga possible na pwedeng panggalingan o maging aware rin tayo. Halimbawa mga ka-team, ang start natin, syempre bago tayo mag-start, make sure na buksan natin yung wood natin and then tignan natin ano ba yung dapat mga i-check natin pagka mag-check tayo bago tayo mag-start ng sasakyan. Ayun mga ka-team, nandito tayo sa loob ng ating Nissan Almera and then lalabas tayo para maituro sa inyo kung ano yung mga dapat ma-check bago mag-start ng sasakyan para make sure na walang aberya. Yan po mga ka-team, minsan syempre meron tayong mga pinaparkingan na ang parking natin is napapasukan ng daga, napapasukan ng pusa sa loob ng ating engine bay. Kaya kailangan natin check natin langis, brake fluid, harness, battery. Check natin lahat yan para safe tayo na aalis tayo sa ating sasakyan. Okay mga ka-team, lalabas tayo para malaman natin kung paano mag-check. Pati mga gulong, check natin. Okay, una muna tayo sa engine mga ka-team. Okay mga ka-team, andito tayo ngayon sa ating engine. Ang check natin lagi is yung terminal battery natin. Check natin, make sure na hindi maluwag. And then check natin yung brake fluid kung nasa level pa po siya. Ngayon, ang brake fluid natin pag bumaba sa level ng kaunti, ibig sabihin manipis na po ang ating brake pad or brake shoe. Kaya kailangan nating magpalit kung sakasakali kung mas masyado na mababa. Okay, ang susunod natin check natin yung mga wiring natin. Tignan natin, baka mamaya may kagat ng daga. Ayan, check rin natin, baka mamaya may naputol o meron rin pusa o daga na nakatambay dito sa ating mga wiring. Yan. Make sure naman na wala namang balahibo, walang tayo ng daga. Ibig sabihin, safe yung ating wiring yan. Check natin lahat yan. Then, next check natin, isunod natin yung ating coolant. Ayan. Kung mapapansin nyo, ito ang ating coolant. Tignan nyo lang yung posisyon ng coolant dito. Ayun, kagaya nito, mababa na siya sa max. Ano bang gagawin pagka mababa na sa max? Ibig sabihin, kailangan natin mag-refill ng coolant. Yan. Ang i-refill ko ngayon sa coolant na to is yung ready to use. Yan, maaari yan. Preston, ready to use. Pwede tayong magdagdag. Huwag concentrated kasi pa-refill lang tayo. Yung ready to use ang ating idadagdag. Make sure lang natin na nasa level. Ayun, mapapansin nyo naman. Ayun yung level, yung may parang itim na yon. And then yung sa ibabaw nyan, ayun yung max. Ngayon, pag nagsasalin tayo ng coolant, mga ka-team, make sure nyo na hindi kayo mag-open ng radiator cap. Kasi ang radiator cap natin, pag binuksan nyo, mabababaw ang level nyan. As in, hanggang dito lang po siya. Kala nyo kulang. Lagi lang po ang bubuksan is yung sa reserva. Itong cap dito lang po magsasalin, huwag po magsasalin dito. Kasi pag once nagsasalin ka rito, automatic i-akit niya dito yan. Kaya kung naglagay ka dito sa max, naglagay ka ng max coolant, tapos naglagay ka rito, automatic lalagpas sa max coolant yung ilalagay mo kasi ibabato niya ulit sa reserva. Okay. Next naman natin i-check mga ka-team. Check natin yung mga wiring dito banda sa ating intake manifold, yung hose, kung may butas ba, may mga maluluwag ba. Ayan. Make sure natin na nakakabit lahat. Kagaya nitong map sensor, check natin. Okay, nakakabit naman. Then yung mga hose, nakaklamp naman lahat sila. Maayos naman po. Yan. Mga socket, maayos. Wala naman pong problema. Then pagkatapos natin yan, check natin yung ating engine oil. Yung engine oil, dahil yan. Yung engine oil, yan. Tuturo natin sa inyo. Pagka galing kayo sa lamig, kinabukasan, at hindi nyo napaandar, magdamag na walang andar, dapat ang level po natin ng engine oil ay dito sa pangalawang butas. Ayan,
Kung nakikita nyo yung pangalawang butas, dapat dito ho yan. Or kulang ng konti, okay lang. Kapiraso. Pagka mainit po ang makina natin, lagi ang level natin is laging nandito sa ating sa huling butas sa baba, kasi nga po umakit na yung oil natin dito sa ating cylinder head sa taas. Kaya pagka magdamag na walang andar, dapat nasa second, pwede bawas konti, okay lang yan, walang problema. Wag lang po yung cold start kayo hanggang dito na sa kalahati, kailangan nyo na magdagdag o mag-top up ng ating engine oil. Yan. Tapos pagkatapos ng oil natin, tignan naman natin yung, syempre, ang titignan natin is yung tubig natin dito. Ngayon, paano malalaman? Hilahin mo lang kung may laman pa ba. Tapos check mo, tapos refilan mo lang. Ang ginagamit natin dyan is meron tayong mabibilihan sa online ng windshield water fluid, parang ganun yata. O yung iba naman, distilled water na pinapatakan ng Joy. Depende sa inyo kung ano yung choice nyo. Ayun nga lang po, pwede rin na distilled lang, mineral, depende pa rin sa choice nyo. Ayan, kung ako kasi tatanungin natin, ang ginagawa ko kasi dito, pang mahirap na DIY lang, lalagay ako ng mineral o distilled, pero kadalasan distilled, yung mga nabibili ko hindi ko nauubos, diyan ko nilalagay, tapos pinapatakan ko kapirasong Joy, para medyo madulas yung smooth yung ano niya, wiper natin. At hindi rin magkaroon ng gasgas. Basta wag lang masyadong marami, kasi once na masyadong marami, mainit yung salamin natin pagka may sabon yan. Okay mga katim, ang kasunod natin, syempre, i-check naman natin yung mga ating gulong. Pag check natin ng gulong, titignan natin syempre kung ano ba, kung flat ba or hindi. Kagaya nito, medyo yung hangin kulang pagdating sa dulo, yon, mataas, kulang ang hangin dito. Yan. Tapos make sure rin na tignan nyo rin yung mga ilalim ng gulong, lalo na yung mga kapitbahay nyo na may galit sa inyo. Baka mamaya lagyan ng pako sa ilalim, pag atras nyo butas. Ayun ang pinaka problema natin. Baka mamaya may galit sa inyo, paglagyan tayo ng butas sa ilalim yan, pagka ganyan ang mangyayari yan, di ba? Kaya ngayon tinuturo natin yan. Bakit kamo? Para malaman nyo yung mga basic na pag-check. Tapos make sure tignan nyo rin, baka mamaya may pusa naman na umipit dito sa ating drive belt natin. Once na may umipit na pusa dyan sa drive belt natin, kawawa naman, mamamatay yon. Bukod doon, baka mamaya syempre masira yung mga bearing natin. Yan. Okay mga katim, ito lang naman ginawa natin, simpleng check. Halos wala pang 5 minutes, malalaman nyo na kung safe ba yan o start ang ating sasakyan o ibiyay ang ating sasakyan sa pamamagitan ng pag-check ng ating basic check ng ating Nissan Almera. Basta make sure, sundan nyo lang kung ano yung mga dapat, and then pag okay na ho, na-check nyo na po na all clear, all clear naman lahat, walang damage, wiring, socket, coolant, brake fluid, engine oil, okay lahat yan. Tubig sa ating wiper, is pwede na ho tayo mag-start. Make sure lang ho, huwag nyo kakatamadan mga katim. Huwag niyong katamadan po ang ating pag-check araw-araw bago umalis sa ating mga bahay o gamitin ang sasakyan. Kasi nga ho, yung pag-check natin ng ating sasakyan is magiging safe sa atin. Magiging safe sa ating biyahe, wala magiging aberya. Mahirap po kasi yung bigla na lang start, sabay alis. Yan, ayun ang nangyayari. Doon tayo nagkakaproblema kung sakaling meron kayong hindi na-check. Okay mga team, tapos po pag start ng sasakyan nyo, make sure na painitin nyo kahit mga 3 minutes lang. Okay, pwede na yun, 2 to 3 minutes. Kasi pag start natin, mataas ang idle natin Start muna natin. Pag start natin, i-warm up muna natin yung sasakyan bago natin bago natin i-go. Kasi nga ho, yung ating engine oil is lahat naka-down pa yan. ATF natin, syempre kailangan pag uminit, bago kayo magpaandar, makapag-circulation muna siya. Pagka napainit yun at bumaba na yung idle, saka natin gamitin yung sasakyan o i-drive natin, reverse, kung ano pa man yan. Is ang importante, mapainit, mapa-warm up ang ating sasakyan para mapanatili natin ang ganda ng sasakyan at ang maintenance ng sasakyan at yung tagal ng buhay ng ating makina. Ayun lamang po mga katim, at maraming salamat. Sana meron na naman ho kayong natutunan sa aming Team Danos Auto Repair Shop.
Yan, mag-leave lang kayo ng mga message kung ano pa yung gusto nyo matutunan dito sa amin. Marami tayong ituturo at sa idea nyo lang rin po ako kumukuha ng sa mga comment nyo. Doon ako kumukuha ng mga i-content natin kasi marami nagme-message sa atin na para sa content. Kaya ginagawa natin ang content. Yun lang po mga team. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating Team Dan Jose Auto Repair Shop. Handang magbigay ng DIY tips. Paalam, goodbye.